1 bilyong suhol inalok kay Madriaga para lang wag tumestigo sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan mga kababayan, no? Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, eto mga kababayan, no? 1 bilyong suhol di umano, no, ang inialok dito kay Madriaga para lamang hindi po siya tumestigo sa impeachment laban kay VP Sara Duterte, mga kababayan. Grabe, napakalaking pera po niyan. So eto po yung balita na yan, mga kababayan, at ayon po dito hanggang 1 bilyon daw po ang isinusuhol o ang ibinibigay o inaalok, no, dito kay Madriaga para lamang siya wag tumestigo sa impeachment laban kay Sara Duterte. Yan po yung sinasabi natin, no? Kahapon pa po natin sinasabi yan, mga kababayan, na etong si Madriaga, no, ayon po sa kanyang abogado ay sinusuhulan po, no? Simula kalahating bilyon o 500 million, mga kababayan, hanggang 1 bilyon. Ang tanong nga natin sino ang tao na magsusuhol ng ganyang kalaking halaga para lang wag tumestigo itong si Madriaga, mga kababayan, no, sa impeachment laban kay Sara Duterte? Diba? Napakalaking katanungan yan na sa palagay ninyo. Sino kaya yung mga nagsusuhol na yan, mga kababayan? No? Sabi nga, nababasa natin, when everything else fails, tinry po na suhulan, no, nung hindi siguro masuhulan, mga kababayan, ay pinagtangkaan po ang buhay ni Madriaga. At nung nag-fail pa rin yung pagtatangka sa buhay ni Madriaga, di umano, ay kinasuhan na po siya. Okay? Nakita ninyo yung pattern, mga kababayan. Tinry siya suhulan, nung ayaw sa suhol, mga kababayan, no? Sinubukan siyang tsugiin sa loob. At nung hindi po umubra yung plano, mga kababayan, nakatunog si Madriaga, eto na po, no? Kinasuhan na po siya, mga kababayan. At lahat po yan, no, ay nangyari netong mga nakaraang araw lang, no, at mga nakaraang linggo. At alam naman natin, no, na ito nga po mga naging statement ni Madriaga ay lumabas po sa impeachment complaint laban dito kay Sara Duterte. Did I get it right, sir? There was an apparent threat against your client, si Ramil Madriaga, doon sa Camp Bago Diwa. Can you run us through what really happened and what you know? Ang base to dun sa salaysay na binigay niya sa NBI is that ang kanyang free time para maglakad-lakad, lumabas nun sa jail is 5 to 6 p.m. Mm-hmm. So by that time, dapat wala nang ibang mga PDLs na naglalakad dun sa area. Arrangement na doon sa warden na yung general population merong time na nasa labas sila, si Ramil naman nasa loob ng selda. Pagkatapos nung marami, saka naman siya papasok, maglalabas. Yun yung free time niya na mag-ikot-ikot. That was 5 to 6 yung alate sa kanya. Magkaiba sila, kumbaga, para may iwasan, kumbaga, parang gano'n. Yes, ganun po yung naging policy na pag may mga offline galuga doon, no, hindi sumasama sa general population si Ramil for safety rin. No? So itong nangyari noong March 3, 5 o'clock, around 5 o'clock, nung palabas na siya doon sa second gate, yung control gate, may nagtatagong lalaki daw doon sa gilid at paglabas niya, bigla rin binuksan ng lalaki yung gate at kinumpronta siya. And then, alam mo yung action na parang tinutusok-tusok siya sa tagiliran ng daliri. And then, alam mo yung parang naghahamon ng away. Tapos, and then nung tinutusok sa tagiliran, and then nung parang may tutukutin sa likod yung lalaki, bigla na raw tinulak na malakas ni Ramil doon sa grills. Sa gilid nung binabanggit siyang tinulak niyang papalayo at nagsisigaw siya ng tulong sa guard. And then nag-respond yung mga jail guard. Ang base doon sa report ng kasama ko sa akin na nag-visit kagabi, yung detainee na yun, supposed to be nasa loob ng selda. So nung tinanong ko, bakit nasa labas yan? Ang base sa investigation is that nag-disguise daw itong lalaki ng naka-basketball uniform kasi ang mga PDL na yan, naka-yellow yan, kagaya na nasa screen. Nag-basketball uniform na to at nung pinapasok na yung general population, hindi daw po ito pumasok sa selda, nagabang doon sa isang sulok na malalapit doon sa selda ng Delta 5 and 6. At nung kumpronte niya si Ramil, tinutulak-tulak niya, sinusundot niya sa gilid ng daliri niya, papunta doon sa isang sulok. Doon na sila nagkaroon ng
minor confrontation, nung maramdaman ni Ramil na parang bubunutin, may bubunot sa likod, bigla niya tinulak at nagsisigaw siya, then nag-respond yung mga jail guard at pati yung warden, at nagtatakbo daw yung detainee sa selda niya, and then of course nagpalitan ng kanyang PDL shirt. Pero na-identify siya ni Ramil doon sa mga photos na pinakita ng BGMP kung sino yung tao na apparently nakalusot doon sa security at inabangan siya doon sa gate na yon. Grabe. So, sino po yun? Isa pong PDL na 2 weeks pa lang Pasay, and upon investigation, Ito yung ano, yung nakakapagtaka yung sinasabi natin, mga babayan. No? 2 weeks pa lang. No, yung PDL na yun, doon po sa BJMP na yun, mga babayan, kung nasaan si Madriaga. 2 weeks pa lang siya, mga babayan, no? Kahit sabihin natin nagbibiro lang yun. No? 2 weeks ka pa lang, magbibiro ka ng ganun kay Madriaga. 'Di ba? So parang may something, 'di ba? Parang merong mali, 'di ba, mga kababayan? pamilya daw po ng mga militar, sundalo, yung pamilya nito. Oh. And because of what happened, nag-decide yung BJMP na yung kasamahan ng detainee na yon, buong nasa selda, inilipat na sila sa ibang floor. Mahirapan na silang pumasok doon sa second floor ng Delta 5 and 6, kung saan nakadetain si Ramil Madriaga sa yung mga co-accused niya. And dinagdagan na rin ng additional control gates. As in, bago tayo makapasok doon sa selda ni Ramil, 2 control gates ang dadaanan natin ngayon. Unlike dati, isa lang yata. So, mas nagigpit po ngayon doon sa BJMP Annex 2 po. Ano yung kaso niyong yung assailant? Ano po? Hindi ko po alam yung details pero galing daw ng Pasay. Tapos tinransfer doon sa Annex 2. So 2 weeks pa lang daw doon at hindi niya talaga kilala. So malaki na daw diba? Kaya nga si Ramil, hindi naman kalaki ang tao yan. Sa 5354 lang yan eh. So because of that, sumulat agad kami sa NBI nung umaga ng March 4. And then March 4 ng gabi, mga around 9:30 hanggang alas 12 ng gabi, nagkaroon ng investigation, nag-view ng CCTV. Talaga nangyari yung confrontation na yon between that detainee sa ni Ramil Madriaga. Nakunan po na ba yung detainee? Hindi daw, wala ko sa pinarating sa akin report ng kasama ko kung inimbestigahan yun. Ang ginawa na lang, inilipat yung kasama ng detainee na yun at buong selda sa ibang floor na ho. At doble seguridad na po ang pinapatupad doon kay Ramil, mas maigpit po ngayon yung ginagawang pagbabatay sa kanya ron. Pero Tony, may na-recover ho ba doon sa isang PDL? Kasi sabi nga ninyo, parang wala na ho broken. kasi sabi ko nga, nung nagsisigaw si Ramil ng tulong sa guard, biglang tumakbo yung PDL sa loob ng selda niya. Hindi na natin alam kung meron siyang itinagong gamit. Pero ang malinaw doon is nag-disguise ito ng pang-basketball uniform, kaya hindi siya pumasok doon sa selda during the time na dapat nandun sila sa loob ng selda. So nakapagtataka, bakit siya nandoon at tinabangan niya si Ramil? Ang kwento ni Ramil is, alam mo parang binubuyo ang away, tapos nang kayang may dudukutin na, pumalag na si Ramil at tinulak niya at nagsisigaw na siya humingi ng tulong. Yun po yung nangyari kahapon doon. Wala silang exchange of words kasi normally pag may lalapit, oy, ganun. Wala daw. Mabilis lang yung pangyayari. And then when I asked the NBI na nag-interview kagabi, nakuna na CCTV, ang naka-view is yung NBI. Although hindi ganun kalinaw, pero sabi nila, nagpang-abot, nagkaroon talaga, nagkadikitan yung mga katawan at nagkaroon ng konting komosyon. At kaya nga ho doon, ang ginawa ng NBI, doble security na po yung ginagawa ngayon doon sa pagbabantay sa kanya. Okay, so kung totoo yun, mga babayan, may ebidensya. Di ba? May ebidensya kung nakuha na sa CCTV at lumalabas na hindi gumagawa ng kwento si Madriaga. Di ba, mga babayan? May ebidensya, may video, may CCTV footage. Yun ang mabigat doon. Pero kung sa konfrontasyon, wala pong nababanggit sa inyo si Mr. Madriaga na kahit anong binanggit ng taong yon, whether we're looking for anything that would give us any indication as to what what it was all about. May kinalaman ba sa mga filings ni Mr. Madriaga? Wala akong salita. Nagulat lang si Ramil na nung habang sinusundo-sundo siya sa tagiliran ng daliri nung tao, tinutulak siya papasok doon sa isang sulok nung second floor. At doon na ako pumalag si Ramil nung makita niya parang may bubunutin lang daw sa likod. And then hinawi niya at tinulak niya papalayo at humingi na siya ng tulong sa mga jail guard. So, okay, so doon makikita natin, no, bakit una-una 2 weeks pa lang doon, no, yung nakakulong na yan at hindi nga daw kilala ni Madriaga. 'Di ba? Tapos binibiro siya ng ganun, mga babayan. Kung biro lang muna 'yon, ha. Tapos bakit papunta doon sa sulok? Mapapaisip ka eh. Di ba? Alam niyo yun, para mga napapanood natin sa pelikula. Di ba? Tapos pagka nandun na sa sulok, ayun na. Doon ang mangyayari. Di ba? So akala siguro hindi makukuha na ng CCTV.
Nakuhanan, mga kababayan. Yun ang problema doon. Nakapagtataka nun, bakit siya nandoon, di ba? Bakit niya inaabangan yung tao? At naka-disguise pa siya ng basketball uniform. Tama. When in fact, dapat naka-yellow PDL shirt yan, kagaya po ng suot ni Ramil. Every time na dadalo kami dyan, lahat ng PDL dyan, naka-yellow yan. Ito, nagpanggap na basketball player, kasi naglalaro din ng mga basketball yung mga PDLs dyan, minsan kalaban nila yung mga jail guards. Yun ho, nag-disguise daw, at talagang inabangan si Ramil doon sa harap ng selda niya paglabas. But you would suppose, sir, that well, it is a high security detention center, and you'd suppose that people are heavily regulated there in their entry and exit sa mga selda nila. Do you have any suspicion as to whether or not this had any markings of an inside job or any cooperation from detention officers? Hindi ho kami pwede magkuklod ng ganyan. Ang alam lang namin is that etong mga nakaraang buwan na mula nung i-execute yung affidavit niya noong November 29, may mga nagsasabi na sa kanya mag-ingat siya dahil meron na siyang patong, merong reward kung sino makakapatay sa kanya. So from the time na lumabas yung affidavit na yun, nag-iingat talaga siya. Hindi ho siya nag-join sa general population. Ito lang talaga nagkataon na nung lumabas siya doon sa selda niya para mag-ikot-ikot dahil free time niya, ang alam niya siya lang, bakit may nakaabang doon na hindi dapat nakalabas yung taong yun. So merong intention talaga na nag-disguise, nagtago isang sulok ng second floor, inabangan si Ramil and parang pinoprovoke na magkaroon ng away. Or kung may bubunutin pa, buti na lang mabilis din yung responde ng BJMP at napigilan po yung kung ano man mangyayari. Naimbestigahan ito ng NBI kagabi po, hanggang alas 12 ng gabi sila ron. Wala ba kayong balak na mag-request ng detention facility na nag-iisa lang siya? Ang change po kasi ng detention facility, ang commitment order po niyan i-issue ng court. So any movement po ng PDLs, kailangan po ma-approve ng court yan kung ita-transfer sa NBI, sa Krami or sa Gunaldo, RTC yan na nag-issue ng commitment order. Pero may balak kayong mag-petition ng ganun? Pag-usapan po namin na mag-file ng appropriate motion sa court citing this incident. Nagbigay na rin po ng salaysay si Madriaga sa NBI. Dinidetalye niya kung ano talaga yung nangyari and we will use that in filing the appropriate motion po sa court na ma-transfer siya ng detention. Kasi marami na hong rumor na may patong siya kung sino makakapatay sa kanya. May nagbabanggit na 5 million, may nagbabanggit na 500,000. Grabe. So, we take it seriously yung mga threat na yun sa kanya. Kasi alam mo naman dyan, may mga PDLs dyan na sa halagang 500,000 pwede gumawa ng crime yan, lalo na kung alam naman nilang masisentensyahan sila, di ba? Might as well do another criminal act. Nandiyan pa naman sa loob. So, nag-iingat nga. Mas maingat ko ngayon. Ang impongkit natin sa akin ng kasamaan ko, dalawa na ata yung control gates bago ka makapasok sa selda ni Ramil. So, ang request namin doon sa NBI or sa management ng BJMP, huwag nang dagdagan ng new PDLs doon sa selda ng Delta 5 and 6 po. Ang laki nun. So, ito nga, yung naging pahayag naman sa di umano, paglalagay, o susuhol dito kay Madriaga para lang tumestigo. So, sabi nga natin since sumablay yung attempt na yon, kay Madriaga, mga babayan, sinubukan naman siyang suhulan din. 'Di ba? So, ito po 'yan. Sinasabi nga ni Ramil na doon din siya nagdala ng pera sa Timog. So, at least, inamin na rin dati, nagkaroon din ng pronouncement ang SILG na at one time, dumalaw si BP Sara sa Annex 2, although may qualifying doon na isang congressman, former congressman daw yung dinalaw. So, nadala na namin doon sa issue na dumadalo siya sa BJMP Annex 2. Anong purpose niya ron? As BP or as supporter or what? And uminamin na rin niya na ang kakilala daw ni Madriaga, si Attorney Kilala. So, malapit na and marami pa rin kami mga ebidensyang hawak na magpapatunay na hindi may tatanggi ni BP Sara na magkakilala sila at nagtrabaho talaga sa kanya yung tao as confidante, aid, or alalay, whatever you call it, di ba? Although ang pagbasag nga ng mga tao, bagman dahil siya nagdi-deliver ng pera. Pero sir, what is the nature of these pieces of evidence that you're talking about? Kasi I understand then that you were counting on 2 or 3 cell phone units that apparently are not even with you right now. They're with another court, if I got that correctly. Am I correct? Your evidence is in cell phone units that are currently under the custody of another court for another case. No, tatlong mobile po yung kinumpiska ng PNP Anti-Kidnapping Group. Nasa custody po siya ng PNP. Hindi pa po siya na forensic examination. At gustong-gusto namin mabuksan yung mga phone na yun, especially yung iPhone 10, na naglalaman ng mga text messages ni Ramil at ni BP Sara, mga phone calls ni Ramil, at iba pang personalidad sa pamilya Duterte. Marami yung picture doon. And bukod doon sa mga photos na yun,
Meron din ho kaming testimonial na mismo si Madriaga, dinadala niya yung mga farmers ng Maribeles. Maribeles Bataan, dinadala niya yan doon sa unit, sa building, sa condo building kung saan nakatira sa VP Sara. Hindi mo madadala yung mga farmers sa isang location kung hindi mo ka-text si VP Sara kung nasaan ka location tomorrow ng ganitong oras. So, yung mismo mga farmers na to magpapatunay na nakikita nila nag-uusap yung dalawa. Hindi nga lang sila hinarap, di ba? So, paano mo papasinungalingan na hindi kita kilala? Alam ko kung nasaan ka mamaya, kung nasaan ka bukas, dadaling ko tong mga farmers. And pag nakuha namin yung phone na yon, mas lalong titibay itong sinasabi namin. Although, few hours ago, naka-receive na ako ng mga screenshot ng mga text messages na magpapatunay na mayroong communication connection si Madriaga at si Colonel Dennis Nolasco na binanggit doon sa affidavit. So, hawak ko na yung mga screenshot na yan. In due time, ilalabas namin yan na magpapatunay ng relationship ni Ramil dyan sa grupo ni Nolasco, nila La Chica. Pero siyempre, antayin namin yung complaint ng perjury. Ito na yung opportune time para isubmit namin lahat ng mga text messages. Para pa sinungalingan yung sinasabi ng mga nakapaligid kay VP Sara na hindi namin kilala yan, di ba? So, hawak na namin yung mga text messages na yun sa ngayon. Attorney, kumusta yung mga yung mga kamag-anak ng client niyo? Wala bang maalala sa kanila? Tumigil na po sa pag-aaral yung isang anak niyang naglolo dahil nga dito sa issue na to. Umuwi na sa province. Kahit ako po walang direktang komunikasyon doon sa pamilya, pero I plan to visit them. Pagbalik ko po, makausap po yung asawa sa kayong tatlong anak. Full support naman po yung mga anak sa ginagawa ng tatay nila. Although may mga parating na yung iba't ibang grupo kung saan siya kasama dati na ang huling usapan ni Ramil doon sa isang kasama niya sa isang organisasyon is to quote yung words, yung salita ni Ramil may 500 million dito to 1 billion, name your price. You don't need to recant, basta wag ka lang magtestigo. Some words to the effect. Ganun yung parating sa kanya. Ganong amount. Basta name your price, bahala ka. Sabi, hindi mo kailangan mag-recant, basta wag ka lang tumistigo. Sabi niya, Tony, tutuloy ko na yan. Hindi issue yung pera na yan, tutuloy natin yan. Kanino po yung sinabi yun? Kanino sinabi yun? Mismong si Ramil nakigamit ng phone doon sa BJNP kasi meron namang phone doon na pwedeng gamitin ng mga lawyers, ng mga detainee pagtatawag sa lawyers o sa kamag-anak. Meron siyang tinawagan na number na binigay ng misis niya, and it turned out yung number na yun, mga kasamahan niya. If I'm not mistaken, kasi wala akong notes I think kung hindi niya naging kasamahan to kung hindi niya naging classmate to sa College of Law, baka doon sa ISIP na nakausap niya na may pondo sila. Between 500 million to 1 B, name your price. So, kinontak yung misis niya? Yes, may group chat kasi itong mga kaibigan ni Ramil dito sa iba't ibang asosasyon at gusto nilang malaman yung lagay, tapos nag-iwan ng number yung isang ka-group chat. Then during the idalaw, binigay ng misis niya yung number, tinawagan ni Ramil yung number na to. Nung kausap niya, pinasa sa isang number, at yung nga sinasabi, merong budget dito. Name your price. And sabi nga niya, tuloy daw yung laban. Although kung sabi nga niya, si misis niya ang tatanungin, parang gusto nang tanggapin yan, para wala ng problema. Pero yung mga anak, sabi nila, hindi papa, ituloy mo yan kasi the moment na gawin mo yan, wala nang maniniwala sa sinasabi mo. Kailan po ito, sir? Kailan po ito, sir? Yung phone call ni Ramil dito sa sinasabing napag-usapan niyo yung pera, it happened before February 14, 2026. Nung tinanong ko siya, anong relevance niya? Ba't tanda mo? Attorney, bago mag-Valentine's Day yun. Bago mag-Valentine's Day yun. Sabi ni Mrs., tawagan mo itong mga numbers na to. So, bago lang yan. Screenshot po kayo noon, attorney? Wala po nun. Di ba? Hindi, tawagan po yan. Phone call. Ang sinasabi ko pong screenshot ng mga text messages na hawak ko ngayon lang is yung magpapatunay na mayroong relasyon, no? Connection si Madriaga and Colonel Dennis Nolasco. Pinag-uusapan nila yung uniform sa basketball tournament. Mahabang pag-uusap ni Colonel Nolasco at ni Madriaga. Ang ginagawa po kasi ganito
Okay, so yun mga kababayan, ano? So, may phone calls. At ang maganda dito, mga kababayan, no, alam ni attorney, no, lahat ng mga nangyayari kay Madriaga. Tsaka hindi nyo makikita dito na parang paiba-iba lang sinasabi etong si attorney, mga kababayan. 'Di ba? Yung abogado ni Madriaga, hindi kagaya nung isa. Paiba-iba lang sinasabi. Tapos ang backline lagi nandun na sa sa affidavit. Yeah, so ano masasabi niyo dyan mga kababayan, no? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.